Naipit ako sa parehong araw. 3 araw mamaya sabi ni Wu Chen, pinaplano kong isara ang net kay Zumuking. Sabi ni Jin Yuzen, napakahusay. Wala na akong hihilingin pa. Kaya, paano mo kailangan ang aking tulong? Sabi ni Wu Chen, sa ngayon, kailangan ni Ai Jiao na putulin ang ugnayan kay Zumuking. Mag-focus ka lang sa paggawa ng iyong trabaho. Ang mas profesional, mas mabuti. Sabi ni Jin Yuzen, ano? Ibig mong sabihin? Sabi ni Wu Chen, naipadala ko na sa iyo ang mga file sa aking pagdating dito. Tingnan mo. Habang itinuturo niya ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Jin Yuzen at sinabi, yes. Ang Huaxia Super Pavilion sa Nigeria, ang Tang Dynasty Game Company sa Saudi Arabia National Game Center. Sabi ni Wu Chen sa kanyang sarili, kakausapin ko lang si Etay at Lu at papabaguhin ko agad ang mga legal representative para sa mga kumpanya. Sabi ni Jin Yuzen, Nigeria Huaxia Super Pavilion, Tang Dynasty Game Company sa Saudi Arabia National Game Center. Kaya anuman ang mangyari, walang sinuman ang makakasunod sa dalawang kumpanyang ito pabalik sa akin. Maghintay, ang dalawang kumpanyang ito ay hindi ka panipaniwalang kumikita ngayon. Wu Chen, talagang nais mo akong tulungan si Zumuking na mamuhunan sa dalawang ito. Sabi ni Wu Chen, kung hindi sila tunay na kahangahangang proyekto, paano natin siya mapapasok? Sabi ni Jin Yuzen, nakuha ko na. Nakakita na ako ng isang setup na tulad nito sa isang sikat na pelikula. Ang sama mo, Wu Chen. At sinabi niya sa kanyang sarili, maghintay, sa palagay ko may tumusok sa akin mula sa likod. Habang umiti siya at sinabi, Wu Chen, ngayon maging masama sa akin, sinunggaban siya ni Wu Chen at sinabi, ibig mong sabihin tulad nito. Nanginginig si Jin Yuzen at sinabi, Jin. Samantala pinanood ni Zumuking ang video sa kanyang tablet habang sinampal ni Tongxin ang mukha ni Oliver at sinabi niya, sino sa palagay mo ang iyong sarili? Sino ka para magkaroon ng say sa isang ad shoot? Nakakuha ka ng kaunting kasikatan at talagang iniisip mo na ikaw ay isang malaking tao. Sabi ni Oliver, Sin, ako, maaari ba akong hindi maghubad? Sabi ni Tongxin, hindi maghubad? Iray, hindi lamang kailangan mong maghubad, kailangan mong maglabas din ng fan service merch. Habang umiiyak si Oliver. Sabi ni Tongxin, kung hindi, ano ang nagpapahalaga sa isang third-rate model mula sa ibang bansa tulad mo ng 2 milyon? Sabi ni Oliver, hindi sa palagay ko kaya ko at hindi ito tama. Sabi ni Tongxin, ano ang hindi tama dito? Wala kang alam na kahit ano. Sabi ni Oliver, Xin, ako eh. Habang ina-off ni Zumuking ang kanyang tablet at sinabi sa kanyang sarili, paano lalaruin ni Tongxin ang barahan na ito sa kanyang ikalawang ad? Tignan natin kung mayroong anumang balita sa mga pangunahing group chat. Kaya ito ay isang targeted release para sa mga espesyal na kliyente, members group sa presale chat. Aha! Alam ko na. Paano ang isang grocery delivery service ay makakagawa ng anumang totoong pera? At ang in-home cooking, ang totoong pera maker ay nakatago. Si Tongxin ay talagang pumapasok sa isang shady na negosyo tulad ng in-home messages. Ang langit ay talagang nasa aking panig. Ang maliit na sisiw na si Oliver ay akin. Habang umiiyak si Oliver sa bar, sinabi niya, ano ang dapat kong gawin? Dapat ba akong mag-away kay Ting? Ngunit kung gagawin ko iyon, haharapin ko ang isang napakalaking contract termination fee. Habang patuloy siyang umiinom, nabigla si Zumuking nang makita niya si Oliver na umiinom at sinabi sa kanyang sarili, sinabi sa akin ng aking mga tao na pumunta si Oliver dito. Talagang iniinom niya ang kanyang mga kalungkutan sa aking bar. Ang langit ay talagang nasa aking panig. Sabi ni Zumuking, binibini Oliver, ito ay isang maliit na pagkatalo. Walang kailangang masyadong mabigat ang loob. Sabi ni Oliver, Ziu. Ginoong Ziu. Ikaw, Li. Sabi ni Zumuking, isang beses lang kaming nagkita sa party, ngunit ako ay lubos na nabighani sa iyo simula noon, binibini Oliver. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay palaging nakatingin sa iyo. Hindi ko alam na ikaw ay magiging ganito kalungkot. Halika, ito ay hindi ang wakas ng mundo. Bumalik tayo at pag-usapan ang mga bagay. Sa bahay ni Zumuking ikinuwento ni Oliver kay Zumuking ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sabi ni Zumuking, Enan, mukhang ang mga damit na binili ng aking mga alipin ay angkop sa iyo. Habang uminom siya mula sa kanyang butler. Umupo ng mas malapit si Zumuking kay Oliver, inilagay ang tasa, at sinabi, narito, binibini Oliver, uminom ka pa ng mainit na ginger tea para mainitan ka.
Hindi mo kayang magkasakit sa isang panahong tulad nito, sabi ni Oliver, salamat. Sabi ni Zumuking, binibini Oliver, iwan mo na sa akin ang usapin ng termination fee ni Tongting. Sabi ni Oliver, ha? Ginoong Zhu, paano mo nalaman? Sabi ni Zumuking, sa aming linya ng trabaho, 73% ng business intelligence ay nagmumula sa market first-hand anyway. Hindi lamang tayo magbabayad ng anumang hinihingi ng babaeng iyon. Huwag kang mag-alala sa tiyak na halaga, ako ay magkakaroon ng isang profesional na team na hahawak nito. Sa madaling salita, ang iyong negosyo ay ang aking negosyo, binibini Oliver. Hindi kita hahayaang magdusa kahit na ang pinakamaliit na pagkawala sa pamamagitan ng paraan. Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Sabi ni Oliver, hindi ko alam. Pumunta ako sa Huaxia para paunlarin ang aking modeling career. Hindi ko inaasahan na may mangyayaring ganito. Maaaring kailangan kong bumalik sa bahay at magsimula muli. Habang inilalagay ni Zumuking ang kanyang kamay sa mga mahahalagang, matatatag na binti ni Oliver. Sabi ni Zumuking, okay lang, binibini Oliver. Anumang bansa ang nais mong paunlarin ang iyong career, sasamahan kita. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu, may malaking utang na loob ako sa iyong tulong. Dapat ako ang magbayad sa iyo ng maayos. Ito ay dahil nagdusa ako ng isang malaking pagkatalo sa aking buhay, at wala akong kakayahang magbayad sa iyo ngayon. Sabi ni Zumuking, huwag mong pag-usapan ang pagbabayad. Walang kailangang maging ganito kang dayuhan. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay kay Oliver. Sabi ni Zumuking, Oliver, hanggat ikaw ay willing, ang akin ay ang iyong. Sabi ni Oliver, hindi, Ginoong Zhu, Ginang Tongting ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Ang dahilan kung bakit niya ako makokontrol ay dahil wala akong anumang bagay na talaga niyang pinahahalagahan, tulad ng sa mga palabas sa na pinapanood ko. Noong sinaunang panahon, ang mga ministro ay palaging kailangang magkaroon ng isang uri ng leverage na nagpapabahala sa emperador. Ang kakayahang mamuhay ayon sa iyong kagustuhan, kailan mo manais iyon ang tunay na kainitan, Ginoong Zhu, sabi ni Zumuking, RT. Sabi ni Oliver, hindi tulad ko na nakatira sa ilalim ng bubong ni Xin, ganap na nasa kanyang away. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, ang maliit na sisiw na ito ay walang ideya na ako ay nagkakaskas lamang sa ilalim ng proteksyon ni Ai Jiao. Ngunit tulad ng sinabi niya, hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Kung maghihintay ako hanggang may mangyari bago humanap ng solusyon, tulad ni Oliver, huli na. Kailangan kong maghanda para sa isang maulang araw ngayon. Sabi ni Zumuking, binibini Oliver, ikaw ay talagang aking lucky star. Hindi katakataka na naramdaman ko ang isang natural na instinto na lumapit sa iyo sa sandaling nakita kita, habang sinunggaban niya si Oliver nang mas malapit sa kanya. Sabi ni Oliver na nalilito, Ginoong Zhu, ano ang sinasabi mo? Mangyaring huwag. Hinawakan ni Zumuking ang kanyang matatatag na binti at sinabi, binibini Oliver, ikaw ay napakahalaga sa akin. Talaga, kailangan kitang alagaan ng mabuti. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu, huwag. Ito lamang ang ikalawang pagkakataon na nagkita tayo. Bagamat hindi sa palagay ko ngayon ang tamang panahon. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, ang inosenteng maliit na bagay na ito ay talagang nagpapabilis ng aking puso. Siya ay ganap na naiba mula sa mga plastic surgery-faced internet celebrities. Parang naranasan ko ulit ang aking unang pag-ibig. Sige, maghihintay ako ng ilang araw pa. Kapag dumating ang panahon, ipipin ko siya, lalaruin siyang walang awa at pagkatapos ay punitin siya. Sabi ni Zumuking, Oliver, nawala ako sa aking pagpipigil kanina. Ang aking mga paghingi ng paumanhin. Gawin mong bahay ang iyong sarili. Mayroon akong ilang negosyo na kailangang asikasuhin, babalik ako para sa iyo mamaya. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu, pasensya na. Hindi pa talaga ako handa, sabi ni Zumuking, syempre, naiintindihan ko. Habang lumalayo si Zumuking, tinawagan ni Oliver si Wu Chen at sinabi, Wu Chen, sinabi ko sa kanya ang lahat, eksakto ayon sa script na ibinigay mo sa akin. Sabi ni Wu Chen, napakahusay. Habang kasama mo siya, kung susubukan niyang maghawak-hawak, saktan mo siya. Ang mas maraming beses mong saktan siya, ang mas tunay ang iisipin niya. Napakahirap ng iyong trabaho, Oliver. Ngunit hindi mo na kailangang maging sa kanyang tabi ng matagal. At sinabi niya sa kanyang sarili, ngayon na ang parehong converging plotlines ay inilatag para kay Zumuking, sigurado akong ang mga bagay ay magiging mas interesante. Sa lihim na kwarto sabi ni Zumuking sa kanyang sarili,
ang mga misyon ni Aijiao ay laging inatas sa pamamagitan ng encrypted emails, untraceable phone calls, at self-destructing paper letters. Ang tanging ebidensya na nagawa kong isave ay isang kamakailan, hindi mahalagang liham. Sa kabutihang palad, nagpatuloy ako sa magandang pagtatala ng bawat pagbabayad. Ang mga pagbabayad ay nahati sa external accounts na itinago ng company accountant at sa internal accounts na itinago ni Jin Yuzen. Kung titingnan ng magkahiwalay, maaari kang makakita ng ilang mga issue, ngunit hindi marami. Ngunit ilagay mo sila ng magkasama, at sila ay irrefutable na patunay para sa reverse tracking. Hehehe, ngayon na ang aking bargaining chips ay nasa ayos, ang pakiramdam ko ay napakagaan. Kung hindi ko inayos ang lahat ng ito, hindi ko pa maalala kung gaano karaming nagawa ko para sa kanya. Abala ako sa halos buong gabi. Habang tinitingnan ni Zumuking ang sofa, nakita niyang natutulog si Oliver at sinabi sa kanyang sarili, Holy Mother of Pearl. Noon ay iniisip ko lamang na ang tipo ko si Oliver, ngunit tinitingnan ng malapitan ngayon, ang batang ito ay talagang ang cream of the crop. Habang nilulun niya ang kanyang ransid na laway, sabi ni Zumuking sa kanyang sarili, lalo na ang mga perpektong paa na ito ang bango nila. Ilnen ang amoy ng isang dalaga napakaganda. At nagsimula siyang tikman ang maruming paa ni Oliver. Biglang nagising si Oliver at sinipa ang tiyan ni Zumuking. Sabi ni Zumuking na nasasaktan ay. At namumula siya at sinabi, Oliver, hindi mo ba nagustuhan yon? Okay lang, maaari nating gawin ito sa normal na paraan. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu. Hindi ko sinadya na tanggihan ka. Ako ay napakabalisa tungkol sa aking hindi tiyak na hinaharap na ang aking katawan ay instinktibong tumutol. Malamang na hindi ako nasa mood para sa isang bagay na tulad nito ngayon. Habang pinagpapawisan si Zumuking. Sabi ni Zumuking, talagang sineseryoso ko ang iyong modeling career. Ang isang gig tulad ng sa Pamilya Tong ay mas mababa sa'yo. Mas mabuting itapon na lang. Pumunta tayo sa Europa, sa mga International Fashion Weeks sa Paris, Milan o London. Doon lamang kita gagawing isang top supermodel. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu. Ako napakaraming abala yon para sa iyo. Habang namumula siya. Sabi ni Zumuking, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Ito ay wala para sa akin. Iwan mo na lang ang lahat sa akin. Habang umiti siya. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, hindi ako nagsinungaling. Matapos ang buong gabi ng pagtitig sa nakakabagot na spreadsheets, ang lahat na isip ko ay kung saan ako mag-enjoy kay Oliver matapos pag-isipan, ang pinakamahusay na lugar para mag-enjoy kasama ang isang banyagang babae ay sa Alps. Ang vibe doon ay perpekto. Sabi ni Oliver, Ginoong Zhu, napakabait mo sa akin. Sabi ni Zumuking, pasensya na, nawala ako sa aking pagpipigil sa isang sandali. Ito ay dahil gusto kita ng labis. Ngunit huwag kang mag-alala, nangangako ako na hindi ito mauulit. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, Deni. May sapat na oras. Kapag tama ang sandali, dadalhin ko siya ng totoo. Sabi ni Zumuking, Accountant Jin, pumunta ka rito agad. Mayroon akong isang bagay na pag-uusapan. Sabi ni Jin Yuzen, Opo, boss, makalipas ang ilang sandali. Dumating si Jin Yuzen at sinabi, Boss, ano ang inyong mga utos? Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, paano ang karaniwang tipsy, perpetually dark-circled na si Accountant Jin ay napaka-radiant ngayon? Laging siya ay ganito ka-charming. Hindi ko maalala na siya ay ganito. Sabi ni Jin Yuzen na nalilito, Boss. Sabi ni Zumuking, uumang panukala na hiniling kong pag-isipan mo, mayroon ka bang anumang pag-unlad? Sabi ni Jin Yuzen, nabanggit mo ang pag-invest noon, ngunit hindi ka tumukoy sa iyong mga intensyon sa pag-invest, kaya naghanda ako ng dalawang panukala, isa para sa domestic investments at isa para sa international. Boss, aling sektor ang nais mong pagtuunan o gusto mo bang gawin ang pareho? Sabi ni Zumuking, pumunta tayo sa international na sektor. Hindi ako maabala sa rat race laban sa mga tongs dito sa bansa. Kung maaari, subukang humanap ng isang bagay na may mataas na return na nagbabayad ng mabilis. Sabi ni Jin Yuzen, ngunit nangangahulugan iyon na ang panganib ay mas mataas. Sabi ni Zumuking, gusto mong kumita ng malaking pera ng walang panganib. Hindi ako ang tipo na nais magkaroon ng pareho. Sabi ni Jin Yuzen, naintindihan, boss. Kamakailan ay sinusubaybayan ko ang dalawang napakahusay na proyekto. Mangyaring tignan, sabi ni Zumuking, Nigeria. Saudi Arabia. Malalim na nakatali sa mga lokal na pamahalaan, ha?
Yenen, ang mga ito ay maaaring talagang gumana. Ngunit nagsagawa ka ba ng background checks sa mga Chino na aktwal na nagpapatakbo ng mga ito? Sabi ni Jin Yuzen, ang isa ay ang pamilya Tang mula sa Shanghai, ang isa ay si Lu mula sa Greater Bay Area. Ang parehong kanilang mga negosyo ay umuunlad noon sa China. Sabi ni Zumuking, tingnan ko. Yenen, ang pamilya Tang. Ang pamilya Tang na ito ay kahanga-hanga. Nagtatayo pa sila ng isang Arabian Nights Royal Theme Park sa Middle East. Yenen, si Lu ang lalaki sa likod ni Sister Juan na nagpapatakbo ng mga bagay sa parehong underworld at legitimate society sa Liangguang region. Accountant Jin, mag-all-in ka sa dalawang proyektong ito para sa akin. Nais kong mamuhunan ng karamihan sa aking net worth sa mga ito para sa long term. Sabi ni Jin Yuzen, boss, kamakailan sa Niger, West Africa, ang gobyerno ay publikong pinunit ang kanilang mga kasunduan at nationalized ang oil industry dahil ang mga lokal na Chinese businesses ay kumikita ng labis. Paano kung ang Nigeria at Saudi Arabia ay sumunod? Kailangan nating maging handa para sa yon. Sabi ni Zumuking, sobra kang nag-isip, Secretary Jin. Kung lahat ng maliliit na bansa ay may tapang na gumawa ng isang stunt na tulad nito, marahil tayo ay nasa World War line na. Gawin ito ngayon. Kunin mo para sa akin ang isang massive position sa mga ito. Sabi ni Jin Yuzen, opo, boss. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, ngayon na mayroon akong isang mas madaling paraan para kumita ng pera, hindi ko na kailangang gawin ang uri ng maruming trabaho. Nag-iisip si Jin Yuzen sa kanyang sarili, ang sinuman sa listahan ay karaniwang pinagsisilbihan ng buong doxing at cyberbullying package. Kung hindi namin sila itinulak sa pagpapakamatay, sisiguraduhin naming mahulog sila sa isang malalim na depresyon. Alinman sa paraan, kailangan silang maging isang kumpletong wasak. Gayon din, sa lahat ng mga paunahing Chinese internet platforms, saan man pinapayagan ang mga komento, kumuha kami ng mga tao para maghasik ng hidwaan at mag-provoke ng salungat na nag-escalate ng pagkamapuot. Lalo na sa mga prestihiyosong unibersidad, para sa mga pambihirang talented na mga estudyante, tulad ng isang propesor, kami ay manghihikayat ng isang selos na kaklase na lasunin sila, upang pisikal na mabawasan ang bilang ng mga top students sa ilang mga larangan. Ang pinakamahirap na trabaho ay ang pagkuha ng mga tao para lihim na mag-rig ng isang mina na sumabog, at pagkatapos ay pag-aayos para sa isang tao na brainwash ang business owner na tumakas sa bansa, na nagpapadali sa paghahagis ng social conflict. Bagamat ako ang isa na nagpapatupad ng bawat isa sa mga scheme na ito, sila ay lahat inutos ni Aijiao. Ako ang isa na gumagawa ng lahat ng masasamang, pamilya na wasak na trabaho, dahil ako ang kanyang sole agent sa bansa. At ngayon hindi niya ako nakontak ng napakatagal. Kung hindi ako nagkakamali, si Aijiao ay marahil ay nagpaplano na alisin ako. Nag-iisip si Zumuking sa kanyang sarili, Dene, kahit ang isang cornered rabbit ay kakagat. Kailangan kong unang kumilos at gamitin ang perang ito para sa aking sariling daan palabas. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Zumuking si Oliver at sinabi sa kanyang sarili, siya ay natutulog ng napakahimbing. Kung sana ako ay natutulog sa tabi ni Oliver, din hindi ako maaaring magmadali ngayon. Kailangan kong hawakan ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sapat akong matalino. Sigurado akong makakagawa ako ng isang malinis na pagtakas. At pagkatapos, si Oliver at ako ay magiging magkasama hanggang sa pagguho ng mga bundok at pagtatagpo ng langit at lupa. Hehehe, sa pagitan ng langit at lupa sa Alps, mag-merge tayo ng mahigpit. Habang umiti siya, nag-sneak si Jin Yuzen sa gilid habang nagpadala ng mensahe kay Wu Chen na nagsasabing, Wu Chen, lahat ay nagpapatuloy ng maayos. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.